Hindi pa rin natin kasi masasabi na kahit marami kang pera, high value woman ka na. No. Kahit may pinag-aralan ka na, is high value woman ka na. No. Actually, matatawag natin yung high value woman na isang tao or na isang babae is what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, ang magiging topic natin sa video na ito is gawin mo ito kapag madali kang natutukso. Okay? So ito mga utol, lalong-lalo na sa mga kababaihan natin dyan, na which is yung tipong madaling matukso, na kahit may pamilya na, kahit may asawa na, kahit may boyfriend na. That's why naitanong ko na rin ito dati sa aking FB page, na kung sino ba karamihan yung mas madaling natutukso, babae ba o lalaki. And then may napanood ako na isang page about ito sa mga kalalakihan din, na nagbibigay siya ng mga payo para sa mga kalalakihan. So ngayon, yung topic niya doon is about sa kung sino ang mas cheater talaga, babae or lalaki. So syempre, dahil panic siya sa mga kalalakihan, is yung karamihan na naisasagot doon ay yung mas nagiging cheater daw ay yung babae. And then, for him, pagdating naman sa kanya, yes, is ganun din, na yung mga kababaihan daw yung cheater. And then sinubukan ko na magbasa-basa sa mga comments, and then ito minsan nakakadismaya na meron din talagang mga babae na umaamin. Yes, totoo. Ayun na mga kino-comment, yes, totoo yan. Kami talaga yung nagiging cheater, or mas madali kaming natutukso dahil napaka-emotional namin. Pero ito mga utol, kung titignan kasi, based doon sa mga nagko-comment is, ang masasabi ko lang, kung cheater ka talaga or kung mas madali kang natutukso, lilinawin ko lang hindi po talaga lahat. Hindi lahat-lahat ng mga kababaihan. Dahil kung sino man yung nag-comment na yon na inaamin niya na yes, kami pong mga babae yung cheater, kami po yung natutukso talaga, kami yung mahina dahil gusto namin may makakausap, natatakot kami na mag-isa. Pero kung ako utol yung mag-a-analisa dito, based doon sa mga nagko-comments ng mga kababaihan, ay same lang din sa tinuturing ng nagpapayo or ng coach na yon, na which is masasabi kong low value woman. Mga low value ito ng mga kababaihan, na ito yung tipong mga babae din na mas madaling matutukso dahil mahina, dahil malambot yung kanilang mga puso. Ito yung mga tipo na mga kababaihan din na yung after ng isang relationship ay tumatalon agad sa another relationship. Yung tipo talaga na parang hindi mabubuhay kapag walang kapartner or kapag walang kasintahan, or bago niya kakalasan or bago pa masira yung kanilang relationship is naghahanap na kung sino na naman yung kanyang tatalunan, kung sino na naman yung kanyang makakasamahan, yung magpo-provide sa kanya, magsusupport sa kanya ng lahat ng mga pangangailangan niya. So again nakakalungkot din minsan na may mga kababaihan din talaga na umaamin na yes, yung mga kababaihan talaga yung mas madaling natutukso. That's why may mga kababaihan din na nagiging kabit. Pero ito mga utol, kung sino yung mga kabit na yan, ay maihahambing ko pa rin or maihalin tulad sa mga low value woman. Kasi kahit sabihin pa natin na professional yan, kahit sabihin pa natin na may degree, may tinapusan o may naitapos sa pag-aaral, pero kung nagiging kabit siya, ito lang mga utol, masasabi pa rin natin or matatawag pa rin natin yan na low value woman. Kasi yung isang high value woman ay matalas yung kanyang pag-iisip.
alam niya kung ano yung magiging kahahantungan niya sa relationship. Which is, tinitignan niya muna kung ano yung meron sa taong ito bago ako pumasok sa relationship. And then may mga high value woman din na nauuto, and then sa kanilang nalalaman na yung sinasama or kinakasamahan pala nilang lalaki is may asawa. Pero yung ginagawa ng high value woman is umaatras ka agad, tinatapos ka agad yung relationship. Dahil alam niya yung halaga niya, na hindi siya pipitsugin, na hindi siya mababang babae na hanggang maging kabit na lang. Pero kung yung mga low value woman, alam mo ba kung ano yung ginagawa? Once na mahuli nila yung partner nila na may asawa pala, is mas lalo pang kumakapit, mas lalo pang lumalaban, mas lalo pang inaawa yung original woman. So ito mga utol, kailangan talaga is maging high value woman ka. Bigyan mo ng respeto yung sarili mo, bigyan mo ng halaga yung sarili mo. Hanggang maging kabit ka na lang ba? Hindi mo makakaya kapag walang karelasyon? Kapag walang lalaki? After ng break up, or after na nasira yung relationship ninyo, is tatalon ka na naman sa another na relasyon? Hakaman mga utol, kasi nakakadismaya talaga na nagbabasa ako doon sa comments or sa content na yon about sa mga, para sa mga kalalakihan, na yung mas cheater daw ay yung mga kababaihan. Maybe next time susubukan natin na i-video reaction yung content na yon. Maybe siguro kilala nyo kung sino yon, pero para yung sa akin lang din kasi is, please come on mga utol, lalong lalo na sa mga kababaihan dyan. I-explain ko po sa inyo kung sino ba talaga yung mas cheater, yung babae or yung lalaki. Kasi kung ikaw mismo na babae, inaamin mo na yes, Kuya Kiko, kami mga babae talaga yung mga cheater. Kami kasi yung mga mahihina eh. And then, isa pa doon sa ina-explain ng coach na yon is, yung mga babae daw ay manipulator. Kisa sa mga lalaki. Na which is, kung titignan, for me, mali din. So again wag nyo naman ihahambing yung mga sarili ninyo as a low value woman. Nasasabihin or matatanggap nyo na lang na bilang cheater kayo. Kasi sa totoo lang mga utol, ang damdamin natin ay nakokontrol kung marunong kang magdala, kung matalas ang iyong pag-iisip, kung may alam ka. Kung wala kang alam, talagang mas lalong maging mahina yung nararamdaman mo. Talagang mas lalong maging emotional ka. Pero kung may alam ka utol, alam mo kung ano yung tama, at saka alam mo kung ano yung maging mali, or kung ano yung magiging consequences, is talagang maiiwasan mo rin yung mga gawain ng mga low value woman. So ito mga utol, una sa lahat konting advice lang para maging high value woman ka, huwag kang maging dependent. Maging independent woman ka. Yung tipong hindi ka sumasandal. Yung tipong kaya mong mabuhay kahit walang lalaki. Na kaya mong mabuhay kahit wala kang karelasyon. Na kaya mong lumigaya or kaya mong sumaya. Hindi dahil sa tulong ng ibang tao, kundi kaya mo talaga na lumabas mag-isa, kaya mong mag-enjoy mag-isa, na kayang-kaya mo talagang ipakita na kaya mong mabuhay kahit mag-isa ka lang. Yes. Hindi pa rin natin kasi masasabi na kahit marami kang pera, high value woman ka na. No. Kahit may pinag-aralan ka na is high value woman ka na. No. Actually, matatawag natin yung high value woman na isang tao or na isang babae is complete package po ito. Na may alam talaga sa any situations, lalong-lalo na pagdating talaga sa pag-ibig. Kasi nagmamatter ito utol, or malaking impact ito yung pagkakaroon ng value ng isang tao pagdating sa relasyon. Dahil dito talaga nagmamatter or dito naglalaro
kung ano yung magiging kahahantungan ninyo sa relasyon. Kung mababa yung value mo is maaabuso ka. Kung mataas yung value mo is may alam ka. Hindi ka maiisahan. Okay? So, yun lang po muna mga utol ha. Try natin i-video reaction yung about sa content na yon para mabigyan din kayo ng kaalaman talaga. Para hindi nyo rin talaga maihahalang tulad yung sarili ninyo, or para hindi nyo rin talaga matatanggap na kayo yung nagiging cheater, yung mga kababaihan. Dahil ito mga utol, may mga rason po yan. So next time po, sa next video natin, maybe, sa susunod talaga na video natin is dyan tayo mag-video react. So abangan nyo na lang po. So yun lang po muna mga utol, dahil mapahaba tayo. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.